Top 10 things to do before coming to Canada as an international student. So number 1 is to finalize all the immigration documents. So at least print 2 copies and magkaroon ka rin ng digital copies in case na papunta ka na sa immigration, and mag-research ka pa kasi baka hindi pa yun yung mga kailangan based sa situation mo and sa case mo. So make sure na dala mo lahat ng kailangan mong dalhin and mapapakita mo yun sa immigration para hindi ka ma-offload. Next thing you do is to arrange housing. Mag-research ka na kung saan mas magandang area, and also be aware sa mga scammers kasi marami rin scammers online. Don't just pay them. Kailangan like mag-video call kayo, mag-ask ka ng video call, ng pictures, ng signature, ng kung ano-ano. So, kailangan mas maganda is sigurado kayo. Number 3 is to set up your finances. So, make sure alam nyo nga yung mga bills ninyo na kailangan i-ready, like yung food, transportation, rent. Kailangan ma-budget nyo siya kasi first of all, pagpunta nyo dito, hindi naman agad-agad may trabaho agad. So, kailangan naka-budget lahat ng mga kailangan ninyong gastusin for the first few months. Pwede ka rin mag-set up ng bank online. Like for example, mag-apply ka na ng credit card or ng debit card or ng kung ano-anong card online. Number 4 is to prepare for school. Dapat prepare ka, nabayaran mo na yung at least tuition fee mo, nakapag-register ka na ng classes. But if in case gusto mo pagpunta mo na dito kasi may mga orientation naman, you can also wait for that. Number 5 is to get your health and travel insurance. So yung iba sa mga student, nag-avail pa sila ng mga health and travel insurance kasi to make sure lang na kung ano man mangyari, at least prepared sila, diba? But once you're here in Canada, pwede kayong kumuha ng mga health card, which is like iba-ibang card siya based sa provinces. Number 6 is to plan your airport arrival. So if in case na kakarating nyo nga lang sa airport na pinaglandingan nyo, kailangan alam nyo kung paano kayo pupunta dun sa location na kung saan kayo magsistay, either sa guardian ninyo or dun sa nirerentahan yung place or kung saan man. So isa sa mga perks ng Woori or working with us is we do actually do an airport pickup. If ever hindi naman kami yung magpaprocess or kunwari nandito na nga kayo, the things you can do is either Uber, taxi, airport train, shuttle bus. Kaya ayan din yung isa sa mga perks kapag nag-work kayo with agency na nandito na nga sa Canada. Meron kayo mga contact all the time na pwede ninyong tawagan and tanungan ng kung ano-ano. Number 7 is to prepare your phone and communication. So meron din kaming partnered mga SIM card sa Philippines pa lang pwede na kayo mag-set up para pagpunta nyo dito, meron na kayo agad na phone. But if you come here in Canada sa airport, actually meron na din yung mga SIM card na ino-offer. So pwede kayo din mag-avail. Number 8 is to pack smart. So make sure na nagbaon ka ng mga kailangan mong baunin like jacket, yung mga laptop, charger, adapters. Make sure nagko-comply ka dun sa rules and regulations. Number 9 is to learn the basic of life in Canada. So actually, like kailangan alamin nyo na nga rin kung paano yung transportation, yung cost of living dun sa city, para at least alam nyo kung yung rent ba is masyadong mahal ba yung sinisingil sa inyo, yung mga taxes, kung ano yung mga tipping culture, mga ganyan. Number 10, last but not least, is the mental and emotional preparation. So make sure na ready kayo sa magiging culture shock na mararanasan yung pagpunta nyo dito. Kasi kahit na maraming tao, maraming Pilipino, busy kasi sobrang iba, like talaga nag-work. So I would highly suggest to go and join groups, Facebook groups, para pagpunta nyo rito, ready na rin kayo, diba? So, ayun. You can also contact me. I'm here in Canada if ever gusto nyo mag-hangout or may questions kayo about anything, you can message me anytime. So, I can always help you with that. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching. I will make more videos like this para makatulong na rin sa mga expectations ninyo if ever pumunta kayo dito sa Canada. See you guys soon. Bye-bye. Thank you.